Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga inirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Hesu Kristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. May ibayong sigla at kagalakan sa ating mga puso. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Panginoong Jesus, Ikaw po ang aming liwanag at pag-asa sa buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw po ang aming lakas at kagalingan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw po ang aming kapayapaan at kapanatagan ng aming kalooban. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan.
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang kasama ng Espiritu Santo sa kadahilan ng Diyos Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa paggaganap sa Pasko ng pagkabuhay, ikaw ay nakikipagtipan sa sangkatauhan. Ipagkaloob mong aming maisakatuparan ang pananampalatayang aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsasalita pa sina Pedro at Juan tungkol sa kanilang pinagaling nang dumating ang mga saserdote, ang kapitan ng mga bayan sa templo at ang mga Saduseyo. Galit na galit sila sa dalawang apostol sapagkat ipinapahayag nila sa mga tao na si Jesus ay muling nabuhay at ito ang katunayan na muling mabubuhay ang mga patay. Kaya dinakip nila ang dalawa, ngunit ikinulong muna hanggang kinabukasan sapagkat gabi na noon. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus. At umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. Kinabukasan, nagkatipon sa Jerusalem ang mga pinuno, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Kasama nila si Anas na pinakapunong saserdote, si Caifas, si Juan, si Alejandro at ang buong angkan ng pinakapunong saserdote. Pinaharap nila ang mga apostol at tinanong, "Sa anong kapangyarihan o kaninong pangalan ninyo ginawa ang bagay na ito?" Sumagot si Pedro na puspos ng Espiritu Santo, "Mga pinuno at matatanda ng bayan, kung sinisiyasat ninyo kami ngayon tungkol sa kabutihang ginawa namin sa lumpong ito at kung paano siya gumaling, talastasin ninyong lahat at ng buong Israel na ang taong ito'y nakatindig sa inyong harapan at lubusang gumaling dahil sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesucristong taga Nazaret. Siya'y inyong ipinako sa krus, ngunit muling binuhay ng Diyos. Ang Jesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan
sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Ang batong natakwil nang nangagtatayo ng tirahang bahay. Sa lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito ang nagpamalasayang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod o kahanga-hanga, ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak, ating ipagdiwang. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Kami ay ligtas. Tubusin mo, poon. Kami ay ligtas. At pagtagumpayin sa layo ni tangad, ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin, ang poon, ang Diyos. Batong dating tinanggihay, siya pang naging saligan. Magsitayo na po ang lahat. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguriang kambal, Natanael na taga-Kana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit, hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak,
mayroon ba kayong nahuli? Wala po, tugon nila. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo. Sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon yun. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. Halikayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Nasa Galilea na ulit ang mga alagad. Doon daw makikita nila si Jesus. Ito yung tugon ni Jesus sa kay Maria Magdalena nung una silang nagkita, nung andun pa lang sa libingan. Di ba, kung maalala nyo, nung linggo, nung Lunes, sinabi kay Maria Magdalena na sabihan ng mga alagad na pumunta sa Galilea at doon nila ako makikita. Pero sa Ebanghelyo ni Juan, si Jesus ay nagpakita sa mga alagad nung sila po ay nasa upper room. Yun po yung unang beses kung kailan nilang nakitang muling nabuhay si Jesus. Yung pangalawa po, yung pangalawang beses ay maririnig pa natin sa linggo. Kasi yung yugtong ito nangyari after nung nagpakita si Jesus sa mga alagad na kasama na si San Tomas. Diba? Nung una, wala si Tomas. Yung pangalawa, after 1 week, nandun na si Santo Tomas. Kaya, ito ngayon, yung nangyari ngayon, ito yung pangatlong beses kung kailan nila makita si Jesus. Pero, kahit na 2 beses na nila nakita si Jesus, bakit parang wala pa rin nangyari? Bakit parang balik pa rin sa dati? Andun sila sa pamilyar na lugar. Andun yung bangka, yung lawa. Kaya si Pedro, ano sabi niya? Mangingisda ako. Mangisda ako. Kaya dahil siya ay mangingisda. So balik sa dati. Balik sa alam niya. At sumama rin ang iba. Bakit kaya? Siguro, dahil pagod na sila. Siguro, litong-lito pa rin sila sa mga lahat ng nangyayari. Siguro, dahil hindi pa nila alam kung anong gagawin nila. O baka naman dahil kahit na nakita nila si Jesus, hindi pa rin buo ang loob nila. Minsan, di ba, ganun din tayo. Kahit na alam nating totoo si Jesus, kahit na alam natin kasama natin si Jesus, kahit alam nating narito si Jesus, kapag marami na tayong bugbog na tayo sa ating mga problema, kapag marami na tayong hinaharap, madaling makalimot, madaling bumalik sa dati nating alam, madaling sumuko. Pero dito pumapasok ang kabutihan ni Jesus. Habang sila ay andun, nanghuhuli ng isda, habang sila ay hindi nila alam na si Jesus na pala yung nandun
sa beach. Habang sila ay abala, dahil wala rin silang nahuli sa kanilang lambat, naroon si Jesus, naghihintay. Mga anak, may nahuli ba kayo? Wala po. Ihulog niyong lambat sa kanan, at iyon, biglang may nahuli. Kung maalala natin, ito rin yung, parang ganito rin yung senaryo dati, nung una nilang nakilala si Jesus. Andun din sila sa lawa, di ba? Andun din yung mga taong nandun, si Simon Pedro, yung kapatid niya, yung dalawang anak ni Zebedeo, si San Juan sa Santiago. Ganon din yung nangyari, di ba? Wala silang nahuli. Sinabi ni Jesus, ihulog yung lambat sa kanan, at yun, may nahuli sila. So para ngayon, ganon din yung nangyari. Kaya, doon din nila siguro nakilala si Jesus. Kaya, yun din yung sinabi ni San Juan na, ito ang Panginoon. So kaya ganyan si Jesus. Hindi siya naghihintay na maging perpekto tayo sa ating paniniwala, pananampalataya, bago niya tayong tulungan. Hindi siya naghihintay na buo po yung loob natin bago siya magpapakita sa atin, magpaparanas po ng kanyang presensya sa atin. Hindi siya nagagalit kahit bumalik tayo sa ating sariling dati nating gawi. Bumalik lang tayo. Pero siya po yung lumalapit sa atin. Naghihintay siya, nag-aanyaya siya, halika, kumain ka, nandito po ako. Tandaan natin. At hindi lang ito tungkol sa mga isda. Hindi lang ito tungkol sa almusal. Ito'y paalala na sa bawat pagdapa, muling may pagbangon. Sa bawat gabi ng pagkabigo, may umagang kasama natin si Jesus. Kaya dito po sa atin, kung saan araw-araw may lumalapit sa kay Jesus Nazareno, pagod, sugatan, nabigo. Ang mensahe sa atin ay, ang muling pagkabuhay ni Jesus ay hindi lang kwento. Ito'y imbitasyon na bumangon muli, paalala na may bago tayong umaga. Sa unang pagbasa, narinig natin si Simon Pedro, na nung nakarang linggo, alam natin na 3 beses niyang itinanggi si Jesus. Pero ngayon, ibang-iba na. Wala na siyang takot. Wala na siyang pag-alinlangan. Buong tapang na siyang nangangaral sa mga tinuro ni Jesus. Ang sabi niya, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Mula sa takot, naging matapang. Mula sa pagkakaila, naging saksi. Mula sa pang-ihina, naging tagapagdala ng kaligtasan, ng mabuting balita. Kaya ang tanong, anong pinanghahawakan natin ngayon? Ano ang pinanghahawakan mo ngayon? Ano ang mga lambat ba na wala kang nahuli? O ang paanyaya ni Jesus na, halika, kumain tayo, mag-almusal tayo. Kaya kung pagod tayo, lumapit. Kung parang wala tayong nahuli, huwag matakot. Kung nalilito pa rin tayo, kung kahit alam nating buhay na si Jesus, huwag mahiya. Dahil siya mismo ang lalapit sa atin. Siya mismo ang nag-aanyaya sa atin. Siya mismo ang magpapalakas sa atin. Kaya habang ipapatuloy natin ang misang ito, sa almusal natin, ang Eucharistia, alalahanin natin na hindi lang ito ordinaryong pagkain. At hindi lang tayo pinapakain. Tayo rin ay pinapalakas. Tayo rin ay pinapaalala na buhay si Kristo. Buhay si Jesus Nazareno. Kasama natin siya at tinatawag niya tayo. Meron din tayong misyon na galing sa Kanya. Ano yon? Sa huli, bago tayo umalis sa misang ito, di ba? Anong sinasabi sa atin? Humayo kayo, taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Yun din po ang misyon na inaanyaya sa atin ni Jesus. At yun din po ang gagawin natin. Dahil kasama natin si Jesus, dahil mahal natin si Jesus, dahil naniniwala natin tayo na buhay si Kristo. Amen. Magsitayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, nananatili sa ating piling ang Panginoong Hesukristo upang patnubayan ang gawain ng kanyang simbahan at upang samahan tayo sa pagharap sa lahat ng mga paghihirap at pagsubok. Tumawag tayo sa Kanya ng may ganap na tiwala at sabihin natin, Panginoong muling nabuhay, pagpapanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang buong simbahan naway pagpanibaguhin ng biyaya ng Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Sa lahat ng tao sa mundo, naway maibigay ang kapayapaang ibinigay ng Panginoong muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga nangangailangan, naway tulungan natin at bigyan sila ng makapapawi ng pagkagutom ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang mga may sakit at may karamdaman, naway makatanggap ng ginhawa at pag-asa mula sa mga tumutulong sa kanila. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Ang ating namayapang Santo Papa Francisco, naway makamtan ang walang hanggang kaligtasan at tumanggap ng makalangit na gantimpala. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, pagpanibaguhin mo ang aming pananampalataya. Diyos na aming Ama, ibinalik mo kami sa iyo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Dinggin mo ang aming mga panalangin at palakasin mo kami sa pagpapatotoo sa aming pananampalataya sa muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lubusin mo ang ginaganap ng pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, upang ang aming mga kinahihiligang bagay ay mapalitan ng pagnanais sa iyong mga bagay na mamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan
lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukhal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Jose na aming arsobispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo si Francisco na aming Santo Papa, na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nagkaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan.
kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Dalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki, na si Jesus ay ating Diyos, ang tunay na kaligtasan. Magalahag ka siya'y nabuhay, Diyos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit ang anghel at sa luma'y manalangin at mapuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating ating sundin, ating dinggin, ating ipagmalaki, at tanggapin biyaya ng Diyos, ang niyang kaligtasan. Maganap sa pagkabuhay ni Jesus na kanyang anak. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi
Announcement. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapastel sa ating LED screens. Magsilud po ang lahat. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin, nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal. Magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdidibusyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na ang aming tunay na tahanan at kung saan naghahari ka sa kalwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Isang bagay lamang po, ang gusto ko pong ipagpasalamat sa Diyos at sa inyo ay isang bagay na hinahangaan ko po dito sa Quiapo. Natutuwa po ako na sa dami-dami po natin dito, pag nagmimisa, napakatahimik po natin. Nakikinig talaga tayo, nagdarasal din tayo. Isa pa rin po, nakakatuwa po at nagpapasalamat ako sa Diyos at sa inyo, kumakanta tayo. Sumasama tayo sa pag-awit ng papuri sa Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Salamat po sa Diyos. Isang bagay lang po ang ihilingin ko. Kung maaari po sana, huwag kayong mag-iiwan ng basura. Yun pong mga walang laman na bote ng plastic, supot, at kung ano-ano po, huwag na po nating iiwan. Dalhin po natin yung sarili nating kalat. Huwag po tayong mag-iiwan. Kasi kung ayaw nating madumi ang ating tahanan, maya't maya nagwawalis tayo, ay palagay ko naman po, pag-uusapan natin ang tahanan ng Diyos, higit na wag po nating itong nilalagyan o iiwanan ng kalat,
pananatilihin po natin itong malinis para sa pagsamba at panalangin ng natin pong lahat. Amen? Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malawalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan, upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.